Tyler Herro. May demand na 42 milyong dolyar kada taon. Karapat-dapat ba mga taba ni Luka lumipat kay James Harden? At Kings interesado talaga kay Kuminga, may tsansang matuloy kapag isinama ang draft na ito. Si Tyler Herro ay naging isang mahalagang bahagi ng mga plano ng Miami Heat at nakapagtatag na rin siya ng kanyang sarili bilang isa sa mga franchise player kasama ng star big man na si Bam Adebayo. Kapag isinasaalang-alang ang kanyang pag-angat patungong stardom, malinaw na si Herro ay inaasahang hihingi ng malaking pagtaas sa sweldo sa kanyang susunod na kontrata. Sa usaping ito, iminungkahi ni Heat insider Greg Sylvander na ang guard ay maghahangad ng kontrata na nagkakahalaga ng $42 million per year. Ngunit ginamit niya ang isa pang NBA player bilang batayan. Ipinost niya kung ang isang hindi pa naging all-star at malamang hindi na magiging all-star na si Mikal Bridges ay nakakuha ng 4 na taon, $150 million. Makakasiguro kang si Tyler Herro kung makakapag back-to-back season siya na mas mataas ang efficiency ay hihingi ng higit pa riyan. Inaasahan na gusto niya ng $41 to $42 million per year bilang panimula. Ginawa ni Sylvander ang isang kawili-wiling paghahambing sa kamakailang extension contract ni Mikal Bridges sa New York Knicks. Bagamat walang all-star selection si Bridges, may all-defensive team selection siya, isang mahalagang parangal sa kanyang sariling karapatan. Ngunit kapag pinagbasehan ng konsistensya at output, malinaw na si Herro ay may mas malakas na star power pati na rin mas magagandang averages. Kung isasaalang-alang ang kontrata ni Bridges bilang basehan, si Herro na 25 taong gulang ay may karapatan na humiling ng kontrata sa parehong saklaw o mas mataas pa. Ngunit maaaring kulang pa rin ba ang $42 million per year? Bilang halaga niya, noong nakaraang season gumawa si Herro ng mga hakbang sa tamang direksyon. Sa mga panahong wala si Jimmy Butler, kinuha ni Herro ang mas malaking papel bilang pangunahing scorer ng team. Kapag pinag-aralan ng istruktura ng Miami, malinaw na si Herro ang pundasyon ng opensa ng team. Bilang isang 3-level scorer at maaasahang playmaker, may potensyal siya na maging isang perennial all-star para sa Heat. Bagamat ginamit ni Sylvander si Bridges bilang basehan, maaaring hindi ito ang tamang paraan. Si Herro ay maihahambing na sa ilang mga star caliber players sa liga. Kung titingnan ang halaga ng kanilang mga kontrata, makatuwiran lang na isipin niyang karapat-dapat din siya sa kaparehong halaga. Ang sweldo na $42 milyon kada taon ay maaaring hindi na talaga mababa para sa kanya. Lalo na kung isasaalang-alang na siya ay nasa bingit na ng pagiging isang kilalang all-star taon-taon. Sa katunayan, ang mga darating na season ay magiging pagkakataon para patunayan ng guard kung bakit siya ay maaaring mas mahal pa kaysa riyan. Ano sa tingin nyo dito mga kaibigan? Sa ibang balita naman, si James Harden ay may napakalaking fanbase sa Asia, lalo na sa China, kung saan ang bituin ng Clippers ay tinitingala bilang isa sa mga pinakadakilang manlalaro sa kasaysayan. Mula sa pagharap sa kontrobersya ni Daryl Morey noong year 2019 hanggang sa pagbunyag ng kanyang pag-alis sa Sixers noong year 2023. Si Harden ay palaging naging totoo sa kanyang mga tagahanga sa China. Ngayon, sa kanyang pinakabagong pagbisita sa China, si Harden ay nahaharap sa pagsusuri ng publiko matapos mapansing tila na dagdagan ang kanyang timbang. Habang libo-libong tagahanga ang nagtipon upang salubungin siya, maraming taga-subaybay online ang mas nag-alala sa kanyang kalagayan sa kalusugan. Isang video clip mula sa kanyang pagbisita ang naging viral at bumaha sa social media ng mga biro at pag-aalala tungkol sa kanyang anyo. Hindi lahat ng tagahanga ay nanlait. Ang ilan ay naniniwalang bahagi lamang ito ng karaniwang Harden off-season cycle. Tumataas ang timbang ngunit bumabalik sa forma bago magsimula ang season sa Oktubre. Nagain niya lahat ng timbang na nawala kay Luka, sabi ng isang fan. Tinutukoy ang katawang transformation ni Luka Doncic ngayong summer. Magmumukhang payat si Kendrick Perkins sa tabi ni Harden. Siguro suot niya lang ulit yung fat suit niya, imposibleng ganyan siya kataba. Sana naka-bulletproof vest lang siya o may kalaban siyang kailangang takutin. Nahanap ni Harden lahat ng buffet sa China. Parang sinipsip ni Harden si Luka Doncic gaya ni Cell sa Dragon Ball Z. Tawang-tawa ako, pero off-season pa lang yan. Sa simula ng season, babalik din siya sa forma. Karaniwang pre-season Harden look lang yan. Ito na siguro ang preview kung ano itsura ni James Harden pag nag-retire siya. Gusto lang niya i-enjoy ang pera at pagkain niya sa kapayapaan at gets ko siya.
Ang nakakatawa, kahit ganyan katawan niya, kaya pa rin niyang step backan ang mga kalaban, sabi ng isang tapat na tagahanga. Ayon sa mga ulat, si Harden daw ang naging malaking dahilan kung bakit sumali sina Chris Paul at Bradley Beal sa Clippers ngayong off-season. Ilang araw lamang matapos niyang pirmahan ang kanyang $81.5 million extension, masayang nagbabakasyon si Harden sa China. Hindi na ikagugulat kung mawala muli ni Harden ang sobrang timbang bago magsimula ang 2025-26 NBA season. Ngunit habang tumataas ang edad at dumarami ang taon sa kanyang karera, tanong ng marami, makakabawi pa ba siya tulad ng dati? O ito na ba ang simula ng kanyang unti-unting pagbagsak patungo sa pagre-retiro? Sa ngayon, inaasahan pa rin ng marami ang parehong cycle. Magpapahinga, magpapalaki ng kaunti, pero babalik sa prime form sa tamang panahon, katulad ng dati. Anong masasabi nyo dito mga kaibigan? Sa sumunod na balita naman, habang patuloy ang off-season ng Golden State Warriors, nakatuon ang pansin ng marami sa nagpapatuloy na issue kay Jonathan Kuminga na may maraming spekulasyon kung siya ba'y mananatili sa koponan o hindi. Bagamat mas malamang na siya ay bumalik sa Warriors sa isang maikling kontratang madaling ipalit, ang posibilidad ng sign and trade sa Sacramento Kings ay maaaring magbunga ng magandang resulta at ito ay isang option na dapat pa ring isaalang-alang ng Warriors. Kahit pa bumaba ang interest ng merkado kay Kuminga, tulad ng sa maraming restricted free agents ngayong off-season, maaari pa ring magkaroon ang Golden State ng pagkakataong makakuha ng halaga kapalit ng kanilang pinakapahalagahang asset. Ang Sacramento Kings ay posibleng magbigay ng makatarungang kapalit kay Kuminga. Pagpasok ni Kuminga sa restricted free agency, marami sa liga ang naniwalang maraming team ang magkaka-interest sa isang sign and trade para sa batang forward na may dynamic na laro. Sa kasamaang palad, dahil sa mga bagong panuntunan sa Collective Bargaining Agreement, CBA, halos lahat ng restricted free agents ay nahirapan makahanap ng merkado ngayong off-season, kabilang na si Kuminga at ang Warriors. Gayunman, may ilang mga koponan na lumutang bilang interesado: ang Sacramento Kings, Chicago Bulls, Miami Heat, New Orleans Pelicans at Phoenix Suns. Pero dahil sa mga limitasyong pinansyal o sa hinihinging kapalit ng Warriors, isang batang manlalaro at isang first round pick, marami sa mga ito ang umurong na sa usapan. Bagamat nananatiling interesado ang Suns, wala silang mapagpapalit na first round pick, kaya hindi sila kasali sa sign and trade talks sa ngayon. Dahil dito, ang Kings na may maraming batang manlalaro at draft capital ang nag-iisang realistic na option para sa Warriors. Gayunpaman, hindi natuwa ang Golden State sa initial na alok ng Sacramento na sina Devin Carter, Dario Saric at 2 second round picks lamang. Maaaring magkaroon ng pagbabago sa pag-iisip ng alinmang panig upang makamit ang paborableng kasunduan. Hanggang ngayon, hindi pa rin isinasama ng Kings si Keon Ellis sa mga trade talks, kahit pa nagdagdag na sila ng mga guards tulad ni Dennis Schroeder na maaaring sumakal ng minuto sa backcourt. Si Devin Carter sa kabilang banda ay isang batang guard na may matinding depensa at intensity at maaring makatulong agad. Kung sakaling isama rin ng Kings sa offer ang alinman sa kanilang bagong draft picks, sina Nike Clifford at Maxim Reynaud, maaaring ito'y magpabago ng isip ng Warriors dahil si Clifford, isang 6 feet 5 inches wing, ay nagpakitang gilas sa Summer League at mukhang handa nang pumasok sa NBA rotation. Si Reynaud, isang 7 feet 1 inch center, ay may kakayahang makipagkumpetensya kay Quinten Post sa minuto at kilala sa husay sa rebounding noong kanyang college years. Kaya kahit na mukhang hindi pa handang isama ng Kings ang mga nabanggit na manlalaro sa trade ngayon, maaaring makumbinsi sila ng Warriors na isama ang isa sa mga ito kapalit ng isang batang talentong may karanasan tulad ni Kuminga. Ano sa tingin nyo dito mga kaibigan?